urgent lang ito mga kuys magaya sa mag-ingat po sa may bandang baybayin ng Plaridel, Misamis Occidental dahil nagbabala naman po ang ating kalikasan. Ayan o, nakikita nyo po yan na naglalabasan naman po ang napakaraming isda. The more na napakarami ang isda, yan po yung sinyalis o probable talaga na may malaking nagbabadyang lindol o malakas na lindol ha. Yung mga karatig baybayin dyan, sa harap, Antique, yung dito sa gilid, sa Surigao Sur, at saka Agusan del Norte. Pattern po yan. Ilang beses ko na po yung sinasabi na yan po ay isang babala ng ating kalikasan o may unos na naman mga kuys magayas o may dilubyo na naman darating. Alam naman po natin na sa tuwing linggo po ay mayroon pong talagang lindol ha. Linggo. Yan po ay nangyari po kagabi lang po. Kagabi ng mga alas 6 siguro ng hapon dyan sa Plaridel, Misamis Occidental. Ilang bisis na po yan na mga pattern na ganyan. Naglalabasan na naman sila dahil nabulabog na naman yung sa ilalim ng karagatan. At alam naman natin kung ano talaga ang kasunod. Sana lang po pagdasal po natin na kung may lindol man ay wala pong tsunami. Dahil mayroon pa po talagang babala si nanay. Yung sa recently na videos ko po, mapanood nyo po doon. Well, sa last video po nito, papakita po natin yung video na sinabi po ni Nanay Dimitri na mayroon pang malakas na tsunami o tidal wave na darating sa Mindanao mga kuys magayas. Kaya wala pong mawawala sa atin kung maniniwala po tayo. At least nakapaghanda po tayo kung ano po ang ating dapat gawin kung sakaling tatama talaga sa ating bansa mga kuys magayas, no? Especially po dyan sa may Mindanao. Dahil sa napakaraming isda niyan mga kuys magayas, no? Natandaan nyo dati, napakaraming isda noon. Kinagabihan, naglindol. Isang pattern na yan. Kaya yung mga nag-comment dyan ng mga negative, naku, wag po kayong maging isang sarcasm no, or sarcastic dahil di po natin hawak yung kalikasan. At buti nga ay mayroon ding mga isda na nagbabala sa ating mga tao bago po mangyari ang trahedya o unos o lindol mga kuys magayas, no? Yan dahil sa napakaraming isda niyan. Yung akala ng iba ay blessings yan. Oo, blessings yan dahil pagkain yan. Pero mindset po tayo, thinking advance po tayo, isang pattern yan. O babala ng kalikasan o babala ng Panginoon na may kasunod dyan. Kaya wag po tayong maglaro ng mga ganyan-ganyan. Wag po tayong mag-isang sarcastic or sarcasm sa ating mga komento. Mag-ingat-ingat po tayo dahil alam naman po natin na hindi po hawak ang buhay natin. Kaya urgent po ito dahil na-pattern ko ito mga kuys magayas na sa tuwing linggo ng gabi, start of mga 7, 8, 9, at saka alauna ng madaling araw, no? Yan po ang yung mga oras na dapat talagang mag-ingat, mapagmatsyag tayo. Be vigilant po tayo. Kung mayroon naman tayong naramdaman na parang kakaunting uga o lindol, alam niyo na po kung ano pong dapat gawin nyo. Lalo na po yung sa may coastal area o sa may malapit sa baybayin. Kung talagang maramdaman nyo na napakalakas po, please lang, umalis na po kayo dyan sa baybayin nyo at maghanap kayo ng mataas na pwesto o sa bundok o yung mga malalaking building. Dahil sana lang po hindi po matuloy yung tidal wave o tsunami na sinasabi ni Nanay Dimitri na aabot ng 10 metros.
Imagine mga kuwes magayas. 10 metros hindi yan feet. Meters yan. Kung 10 meters po is equivalent po yan ng 32 feet. Biruin mo yun. Yung standard ng bahay nyo galing sa floor papunta po ng ceiling, 10 feet po iyan. 10 feet. Biruin mo yung 32 feet. So nasa 3 palapag. 10 meters po. Nasa 3 palapag. Yung tinutukoy ni nanay na yung tubig ng karagatan papunta sa kalupaan. Kahit anong tibay ng bahay nyo ay talagang sisirain. So, ibig sabihin, maghanap ka lang ng para safety talaga yung mga matataas na bundok. Opo. Hindi naman po sa pananakot po natin ito. Ayon lang po yan na obserbahan po natin. At nakikita naman po natin siguro. Hindi naman tayo siguro mga bata o mangmang na palagi pong andyan sa social media platform. Makikita nyo naman dyan kung anong kasunod pagkatapos ng balitawan ng mga maraming isda ay lindol. Nangyari sa Japan, nangyari na sa Pilipinas, sa ibang bansa. May nababasa akong komento dito kahit sa ang lupalok ng mundong ito ay nangyari po talaga yan. So talagang ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon dahil sa alam naman po natin hindi po tayo perfecto na mga tao. May kanya-kanya po tayong mga kasalanan dito sa mundong ibabaw. Kaya maganda talagang gawin is magdasal na sana hindi mangyari at maniwala po tayo. Wala pong mawawala kung maniwala po tayo, at least po makapaghanda po tayo. Kung sakaling darating talaga yung dilubyo unos niyan na sinabi ni Nanay Dimitri. Dahil, ayun scroll down kayo sa aking mga video, doon nyo makikita noong paglitaw ni Nanay Dimitri, nag-ikot siya sa Davao de Oro ng tanghali. Pagsapit ng gabi, alas 9, linggo. Anyari? Di ba? 7.1 lindol sa may Surigao del Sur. Umabot sa Agusan del Norte at sa Karatig Bayan. Di ba? May nasunog pang ang ospital sa Butuan noon yung MG Santos sunog. Yung SM Butuan, pangalawa na yan. Yung kahapon. Kahapon tapos nung nakaraan. Di ba? Yung mga bahay. Di ba? Talagang ewan ko lang kung sino talaga tong si Nanay Dimitri mga kuys mga guys, no? Dahil mula nung paglabas niya mga kuys mga guys, nagsunod-sunod na po yung mga dilubyo o pangyayaring na unos o like po yung mga landslide. Saan ba banda yun? Sa Davao yun. Especially po dyan sa may Mount Dewalwal. Dahil alam na po yung Mount Dewalwal, mining area yan. Malaking bundok dyan, pero pasukin nyo sa loob, Mala City na yung kalawak ng butas yan. Diba? Isa na rin yun. Pagbaha. Landslide, pagbaha, lindol, bagyo. Diba? Well, kung maisip po talaga natin, andyan naman po talaga yan, nakasulat po sa Holy Bible, sa Biblia, na nagsasaad na malapit na siyang dumating. Diba? Kaya balik Panginoon na po tayo, yung balik loob na Panginoon na po tayo dahil palapit na po talaga. Kaya, diba sabi niya, babalik siya na para lang magnanakaw na hindi natin alam. Kaya dapat po nakapag-prepare po tayo sa lahat ng oras, araw, minuto, linggo, buwan, taon para sa pagbalik niya ay kasama niya tayo sa kanyang templo. Diba? Kaya wala pong masama at wala pong mawawala sa inyo kung maniwala kayo, kung mayroon pong nagbabala
wag po kayong mapangutya dahil alam na po natin na yung mga mapangutyang tao ay siyempre talagang kampante yan. Yan po yung hindi nakapaghanda. So sa panahon ng dilubyo, unos, sila yung mga taong nauuna. Di ba? Nauuna kasi nga hindi nakapaghanda kasi sarcastic eh. O di ba? Yung mga taong nakapaghanda, well, ayun, tumakbo na, nakapaghanda na, nakapag-prepare na. Safety sila. Ganun na po kasimple yun. Kaya huwag po nating pagtawanan yung mga taong bihira lang natin makita at nagbabala. Dahil di po natin alam, sugo pala yun ng Diyos. O messenger, the messenger of God. So kaya, the best things we do. Pray po tayo na sana po hindi po mangyayari o matutuloy yung mga katagang sinabi ni Nanay Dimitri na 10 meters of height of seawater. Dahil alam nga naman, kung ganun ka haba yung tubig, ilang metros lang yun galing sa dalampasigan. Siyempre, aabot yun ng pinakamalayo. Biruin mo yung 10 meters. Alam nga naman, pag wave niyan, dyan lang sa baybayin, hindi po. Aabot po yan ng ilang metro galing po sa may coastal area. Kaya dapat po talaga niyang paghandaan dahil nabanggit po talaga ni Nanay doon, especially po sa buong Mindanao. Di ba? O, ito yung pattern. Kung titignan niyo yung mapa, Surigao, di ba, dito sa taas? Surigao, Del Sur, Del Norte, Agusan na, Butuan, Kabadbaran, Buenavista, Nasipit. So, papunta na siya dito. Ngayon, andito na, bandang Misamis na, Occidental. O, diba? Pag gano'n na yan, anong harap ng Misamis Occidental na pinakamalapit? Siquijor. O, kaya, mag-iingat po tayo. Urgent na po yan. Hindi ko naman talaga sinasabi na bukas mangyari yan. Iba ka Lunes, Martes, Merkulis, mas mabuti rin tayong makapaghanda. Okay? 12:00 na po dito sa KSA ng madaling araw na. Kaya hindi po tayo nakatulog dahil nakita po natin yung video na napakaraming isda talaga mga guys, no? Kaya wag po nating i-ignore yung mga ganong mga babala sa ating kalikasan dahil halos naman siguro tayo dito, yung mga followers ko, subscribers ko, na talagang pag ganun ang mangyari kasunod ay lindol. Pakishare po ng ating video sa Facebook o sa YouTube. Then meron din po tayong FB page na Junri Makabudbud TV. Mapapanood rin nyo doon yung mga update po. Okay? Sa dagat, kanang 30 metros ang kalap doon, maabot pa ang tubig dagat. Kunya ang balod, dako nga balod, maabot sa baybay, bisan sa kaligon sa balay, ibton pa, kanang kankanon pa, dalon pa dunong sa kanang laod. Nya, kung mangutana kung kinsa ang nagsulti na ang Diyos Amahan sa langit. I-forward na dai kay para ingon siya, ipa-forward daw na sa kanang cellphone para ma-aware ang mga tao sa kanang tibok Mindanao. Palihog lang ko dayhan, naman siya iyawat na lang po, makaluwas mo dugo sa katawhan. Kuan ba, dunay ka ng unos, kung dunay unos, magsunod ang tidal wave. Kinahanglan daplin sa baybay ka ng mamakwit. Kay gikan sa lakihan sa dagat, 30 metros ang kalap doon, maabot pa sa tubig dagat. Kunya ang kanang balod, dako nga balod, dan maabot sa daplin, kan kanon pa ang mga balay, bisan sa kaligon, dadtoon dito sa kanang laod. Kung mangutana mo kung kinsa nag-ingon, ingna ang Diyos Amahan sa langit. Isultian mo, ko mo na akong isultian mo. Tibok, Mindanao lang ang kanang kuan. Kanang trahedya mo abot. Iya mo guna sa yawa na ba? Naimingon nga, magampo lang ito sa Ginoo, isultian na ganita, di ka matoo.
Ang uban, ubuhi ko unta si Noe, manakay tag-arka. Kiniday mo ugabi ay, mo naman po ni ang arka na to, samtang wa pa maabot si Ginoong si Kristo, si kaduhang pagbalik. Ang uban pa, di man ko, di man ko mutuo sa anong istorya, day. Yung ko sagdi lang ko, di mo mutuo, napamingon na, kanong, masugdan na. Masugdan na daw ko, okay lang gihapon, basta makaingon ko sa mga tao. Diris ka. Mag-ingat po tayo mga kois magasa dyan po sa baybayin ng Plaridel, Lopez, Oroquita, Rizal, ayan o, Dapitan City, Dipolog, ng President Manuel. Mag-ingat po tayo dyan sa mga lugar na yan ha. Dahil ayan na po, nagbabala na po ang ating kalikasan ha. Lalo na po dito sa may Osamis, dito sa Agusan del Sur, Hinatuan. Nako, mag-ingat-ingat po tayo dyan ha. Dahil ayan o, yung pattern ha. Huwag po kalimutan yung pattern. Ayan o, Surigao, street yan o. Mag-ingat po tayo dyan sa Butuan, Agusan, Hinguog, tsaka Siquijor. Ayan ha. Mag-iingat po tayo kasi yung alam naman natin, pag lumalabas yung ganyang klaseng maraming isda, ang kasunod niyan ay lindol, lalo na noong nakaraan. Sa araw na linggo po ang lindol noon. Opo. Ayan o. Mag-ingat po tayo dyan sa mga lugar na yan. Dahil kung gaano karami ang isda, ang ibig sabihin ganun din. Ganun din yung kalakas na lindol ha. Mag-iingat po tayo. Mas maigi kung magdasal po tayo. Okay. At dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God. Pilipinas, God first, God bless all, peace.